Maintindihan na tayo ay tinawag ng Diyos. At hindi tayo ang tumawag sa Kanya. At tayo ang Kanyang tinawag upang tayo ay makasama ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Isang pambihirang bagay na ating may experience sa ating limitadong buhay sa daigdig na ito na makasamang Diyos. The fellowship of His Son Jesus Christ. Makasama ang Diyos. Kasamahin tayo ng Diyos at makasama natin ng Diyos. Verse 8, who shall also confirm you unto the end, that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. Na siya rin ang tutulong sa atin hanggang sa kaduluduluhan, hanggang sa katapusan, upang tayo maging malinis hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, gusto ipaalala sa atin sa pangaral ngayong umaga na tayo ay sinasamahan ng Panginoon araw-araw. Hanggang sa katapusan ng panahon, hanggang sa kanyang pagbabalik, tayo ay kakasamahin niya. Hindi liko ang Diyos para tayo iiwan, sapagkat sinabi diyan, siya ay matapat. Matadong ang Diyos. Hindi na ako sa waray. Kalimutan ko yung waray. Hindi liko ang Diyos, mga kapatid. Kapag iniligtas ka niya, ikaw ay iingatan niya hanggang sa wakas. Walang araw o walang segundo na tayo pinabayaan ng Diyos. Hebrews 13 verse 5, sinasabi ng Biblia, hindi niya tayo pababayaan man, hindi niya tayo iiwanan man. Ganyan katapatan Diyos. Sa kanyang katapatan, hindi siya nagbabago sa atin. Hebrews 13:5, let your conversation be without covetousness. Hebrews chapter 13, verse 5, sa ating mga Biblia. And be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Sa anumang ating ginagampanan sa araw-araw, mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang mga anak niya, kailanman ang Diyos hindi tayo iiwan. Sapagat si Kristo hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpakailanman. Verse 8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Sanglit, mga kapatid ko, huwag tayong manghina sa pananampalataya. Hindi tayo iiwan ng Diyos. At hindi tayo iniiwan ng Diyos. Verse 8, amo lagi hapon ni Yesu Kristo, adto, yana, nganhak kadayunan. Purihin ng Diyos. Amen. Siya'y matapat, hindi niya tayo iiwan. Sa araw-araw nating pamumuhay, sa lahat ng ating dadaanan, sinasabi ng Biblia, na bisan lumakad tayo sa lilim ng kamatayan, hindi tayo matatakot sapagkat kasama natin siya. Psalms chapter 23, verse 4, sa verse sa mga anak niya. Psalms chapter 23, verse 4 po, mga kapatid, mga awit. Chapter 23, tikang nala tayo sa verse 1, mga kapatid. Psalms chapter 23, verse 1. Ang ating uminsay ay pakikisama sa Diyos. Psalms 23 verse 1, ang Ginoo an magmarangno haakon. Dida haiya waray ko iiliwon. Dida haiya waray ko iiliwon. Ang Ginoo an magmarangno haakon. Psalm 23. Verse 2, gindara ako ngadtuhin kabanwaan, ngadtuhin pahuwayan nga kapatagan. Gindara ako niya ngadtuhan linaw, tubig nga bulongin kapaso o kauhaw. Verse 3, hin bag-o nga kusog, hi ako tinagan, amatado nga dalan ako ginunhan, pagtuman niya an iya ginsaaran. Verse 4, bisan kun magtarap ako han kasisidman, Ginoo waray ko sadang kahadlokan.
kay ikaw man an akon inuupdan. Imo tungkod ug tabog an akon abayan. Mga anak sa Dios, huwag kayong matakot. Kasama niyo ang Diyos. Amen. At kung kasama niyo ang Diyos, walang makapirdi ay iyo. Sabi dito, bisan ang kamatayon, magtarap kita sa kasisidman, waray nat sadang kahadlukan, kayan Ginoo anato ninuupdan. Ang Diyos sumasama sa atin, nananatili sa atin sa pamagitan ng kanyang Espiritu. Tandaan natin to. Sa lahat ng ating ginagawa, simula nang gumising tayo sa umaga hanggang sa matulog tayo, hanggang sa natutulog tayo, hanggang sa kunin tayo ng Diyos, kasama natin ng Diyos. Amen. So yan, naklaro sa Biblia sa Romans chapter 8, na walang anumang bagay ang magpapahiwalay sa atin sa Diyos. Sa mga kadulo-duluhan ng Romans chapter 8, sinasabi doon na bisan ang kamatayon, ang mga mananap, o mga ginhimuhit mga tao, waray bisan ano nga magpapabulaga aton. Romans chapter 8 verse 38, kay maaram ako nga waray gud bisan ano nga makakapabulaga aton ng iya gugma. Bisan pa ang kamatayon o ang kinabuhi, bisan pa ang mga anghel o ang ibang kagamhanan, bisan pa ang panahon niya na o ang tiarabot. Romans chapter 8 verse 39. Bisan pa ang mga kahitasan o ang mga kahiladman, waray good bisan ano hangatanan nga mga binuhat nga makakapabulag ha aton ng gugmahan Dios pinagi kan Kristo Jesus nga aton Ginoo. Waray good. Sanglit mga kapatid, panghawakan natin ang pananampalataya na yan. Hindi tayo mahihiwalay sa Diyos. May mga time na tayo na nahiwalay haiya. Pero bisan karyagon na mo nga humiwalay sa Diyos, hindi kanya hiwalayan. Sabagat ang dugo ni Kristo ay makagarahom. Amen. Tandaan natin, ang ginawang sakripisyo ni Jesus Christ sa krus, hindi nawawala ng kapangyarihan yon. Hindi kawang ang kamatayan ng Diyos. Kaya sinabi sa binasa natin kanina sa scripture reading, ang kamatayan ni Kristo ay para sa mga nananampalataya. Amen. Epektibo noon, ngayon, magpakailanman. Kung paano naligtas ang mga Kristohan sa Biblia, pinagi ang dugo ni Kristo. Naluwas kita, pinagi ang dugo ni Kristo. At pati ang mga tiarabot ng henerasyon, maluwas kita, pinagi ang dugo ni Kristo. Epektibo hanggang sa katapusan daigdig ang pagliligtas ng Panginoon. Sanglit mga kapatid, huwag tayong matakot sa buhay na ito. Amen. Dumating man tayo sa bingit ng kamatayan, huwag kang matakot. Dumating man ang tagutom, taguhaw, kakurian, huwag tayong matakot. Kasama mo ang Diyos. Isang nagpapahina sa mga Kristiyanong danay, ang hindi panghahawak sa mga saad ng Diyos. Panghawakan mo yung mga pangako ng Diyos sa Biblia. Hebrews chapter 10, basahin natin sa Hebrews chapter 10. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Pinagi ni Espiritu. Hebrews chapter 10. Verse 35. Hebrews chapter 10, verse 35. Sabi ng Biblia, sanglit, ayaw good kamo pagturaw. Kay nagdadara inihinda ko nga kabaralsan. 36. Kinahanglan magmailubon kamo base makagtuman kamo han kaburuton han Dios. Ngan karawaton niyo ang iyong mga iginsasaad. 37. Kay sumalaan siringan kasulatan, guti ay nalaan panahon ngan maabot na hiya nga gidpi pinamulat. Diri hiya maglalangan. Mga kapatid ko, kung ang Diyos buwaon, waray na rason para magsimba. Ngunit ang Diyos, matapat siya. Lahat ng sinasabi niya, tinutupad niya. Kaya pag sinabi ng Diyos, babalik siya, babalik talaga siya. Kaya di ko alam ba't may mga Kristiyano tumatalikod eh.
kung Kristiyano ka, alam mo yung pangako ng Diyos, bakit ka hihinto? Kung alam mo ng Panginoon mo babalik, wala kang ibang gagawin kundi maghintay. Sabagat totoo ang pagtitiis nandyan sa paghihintay. Pero tayo'y umaasa sa Panginoon. Nasa kahirapan natin sa daigdig na ito, meron tayong bayan na hinihintay. Verse 38, kundi matuo ngan mububuhi an akon matadong ng mga tao. Kundi kun may haira at tumalikod, diri ako malilipay haira. Verse 39, diri kita mga tao nga matalikod ngan mawawara, lugod, may ada kita pagtuo ngan natatalawas kita. Kaya, ang mapapabilin la sa Dios, yung may pagtula. Waray nga ni pagtuo sito sa nga tao, dili ang mapapabilin sa Ginoo. Amot kinahanglan. Sabagat kung waray pagtuo ito sa nga tao, dili malilipay ang Diyos sa kanya. Hebrews 11 verse 6. Sabi ng Bible, waray good tao, didalagyan mga kapatid sa Hebrews 11 verse 6. Waray good tao nga makakalipay ang Diyos kung waray niya pagtuo. Kaya bisan Hinoo nga nadangop ang Diyos, kinahanglan tumuo nga may ada Diyos. Ngan ini nga Diyos, nagbabalos nga hadton man nagbibiling nga iya. Kaya, kung meron man nawawala sa simbahan, masiring hirenda mo nga rason. Pastor, mahirap eh. Bakit? Sino bang hindi nahihirapan? Pastor, mag-uul eh. Oo, uul balik. Pero sino hindi rin nagugulaan? Ang problema ng mga tao sa loob ng simbahan ng kawaray ng pagtuo. Kapatid, bumalik ka sa Diyos. This is the message that we need this morning. Kasama mo ang Diyos. Pero nakakalungkot minsan, nakakalimutan natin na kasama natin ang Diyos. Inisip mo, kasama mo lang yung mga nakikita mo. We need God's power sa araw-araw nating pamumuhay. Tinuod mga kapatid na ang Diyos kasama natin, pero ang tanong, kasama mo ba ang Diyos? Kasama natin, sumasama ang Diyos natin. Tanong, sumasama ba tayo sa Kanya? It's always a two-way relationship. Kailangan merong relasyon ang Diyos sa iyo at ikaw sa Diyos. 1 John chapter 1 verse 3. Na itong mga bagay na ito ay sinulat sa atin upang ating maunawaan na tayo may pakikisama sa Diyos. Mga kapatid ko, itong simpleng mensahe na ito, naway magbigay ng kalakasan sa atin. Kasama mo ang Diyos. Kapag kasama mo ang Diyos, walang sino mang makakabalgahay mo. 1 John chapter 1 verse 3. Bisan ang Satanas, wala niya may imo laban sa imo. Kasama mo ang Diyos. 1 John chapter 1 verse 3. Igin susumat liwat namon hay iwan amon kitan nganing batian. Basi mahitampo kamuha amon. Didahin minagburugto nga pagkaurusan nato na namay nganan iya anak nga Yesus nang nga Yesu Kristo. Yes, sumasama ang Diyos sa atin. Ang tanong, sumasama ba tayo sa Diyos? Tignan natin yung tikang sa Monday hanggang Sabado. Gaano tayo nagdasal? Ilang minuto tayo nag-pray kada araw? Yes, kasama ko ang Diyos. Ang tanong, sumasama ba tayo sa Diyos? Ilang beses ka nagbigay ng quality time sa pagbubukas ng Biblia? Nagbasa ka man lang sa ka-chapter or pinaka-verse. Or, pinag-pray mo mga kapatid, binuksan mo ang Bible mo, nagsulat ka, yung mga naintindihan mo. Iniisip mo, kasama mo ang Diyos. Kung nagkakape ang Diyos, nagkakape kayo kasama ang Diyos. Hindi to basta imagination, this is reality.
Paano mo nakabanding ang Diyos sa loob ng 1 week? Matapat ang Diyos. Matapat ang Diyos. Hindi na tayo iiwan. Problema, kulang tayo ng fellowship sa Kanya. Paano mo nakakabanding ang Diyos sa araw-araw? Iniisip ko kung ang Diyos bumaba sa lupa sa oras nito, maraming sasamba sa Kanya kasi nakita nila. Pero ito yung hiwaga ng pananampalataya. Sumasamba tayo sa hindi natin nakikita. 1 Peter chapter 3. Tingnan natin sa ating mga Biblia. Mabilis lang po ito na message mga kapatid. Saglit lang po ito. Because we are running out of time. Kailangan natin itong chapter 1. Kailangan natin itong bilisan. 1 Peter chapter 1 verse 8, pero hindi natin ito mamadali. 1 Peter chapter 1 verse 8. Baba muna tayo sa verse 7. Chapter 1 verse 7. Verse Peter chapter 1 verse 7. Antuyo hini amo nga ba si mahisabtan kun lus ay ban iyo pagtuo. Bisan nga ni ang bulawan nga may adat pagkatunaw ginsasarihan pinaagihan kalayo. Asay pa ba ni iyo pagtuo nga labaw pagod kamahal kahin bulawan. Amen. Yung pagtuo naton mas labaw pa bulawan. Kinahanglan liwat pagsarihan. Ini nga aton pagtuo ginsasarihan gintetesting ini base magmarigoon. O nina kakarawaton niyo ang pagdayaw himaya ug dungog kunig padayag na Jesucristo. Verse 8 mga kapatid. Na higugmak kamo haiya bisan kun waray kamo kumita haiya. Matay. Higog. Naintindihan natin mga kapatid, verse 8. Na higugmak kita bisan waray kita kumita haiya. Nasarig kamo iya bisan kun diri pa kamo nakita haiya yana. Sanglit naray hak kamo hinlabi kadako nga diri may aasoy nga kalipay. Salamat sa Panginoon hindi tayo iniiwan. Huwag din natin iwan ng Diyos. Every morning, pagdilat ng mata mo, pasalamatan mo ang Diyos sa iyong higaan. Bago mo harapin ang lahat ng iyong obligasyon sa umaga, huwag mo kakalimutan na kausapin ng Diyos. Panginoon, salamat buhay pa ako. Kagabi, nakatulog akong muupay. Yan, nagising na naman ako. Gaano karami sa atin ang ginagawa yan? Pagising mo, or baka pagising mo, inawakan mo agad yung cellphone mo. Mga kapatid, mali yun. Mali yun. Or pag umaga, bubuksan mo agad yung radyo mo. Maririnig mo si, yung ba yung sikat sa radyo? This is the world be. Excuse me po. Patay na yan tayo ni. Patay na, no? O kaya marinig mo sa umaga, drama. Kaya yung magpulog mo, drama gihap. Ano mo kinabuhi? Puro kaartihan. Naawa ka sa sarili mo kaluoy. Naluluoy ka sa sarili mo maghapon. Bakit? Umagang-umaga. Yun yung napakinggan mo. Sabi ng Bible sa Psalms chapter 19 verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in the sight, O Lord, my strength and my redeemer. Panginoon, sana'y naiisip ko, laman ng puso at isip ko, kaaya-ayahay mo. Katanggap-tanggapay mo. Oh. Walang masama dun eh. Alam niyo mga kapatid, walang masama dun sa ating mga ginagawa. It's either meron tayong technology sa buhay natin, ginagawa niyang madali ang buhay natin. It's very good. Na meron tayong smartphone, mobile phone, walang mali dyan. Ang mali lang kung nawawalan na tayo ng panahon sa Diyos natin.
ngayong nakarang week, mas marami tayong napakinggan sa radyo, sa TV, kaysa sa salita ng Diyos. Mga kapatid, hindi yan healthy. Hindi yan healthy. I will say this, hindi yan healthy. Hindi yan nakakapagpalusok sa ating spiritual na pamumuhay. Sabi ng Bible sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, mga kapatid, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng ating Ama na nasa langit, sa Diyos. Matthew 4:4. Kundi binmato ni Jesus, nasing ang kasuratan, nabubuhi ang tao diri lahing tinapay, kundi hantag sa nga pulong nga ginyaya ka ng Diyos. Ilang beses tayo sumubo ng kutsara. Ilang beses tayo naglipat ng pahina ng ating Bible. Very unhealthy. It's very unhealthy. Huwag nating sanayin na nakikinig lang tayo kapag may panimba. I-exercise natin ang ating mga sarili sa araw-araw. Araw-araw may panimba sa buhay mo, sa Diyos, sapagkat kasama mo ang Diyos. At tandaan natin, ang Diyos hindi tayo iiwan. Ang tanong, tinatrato ba natin ang Diyos ng tama? Itong mensahe ito, kahit sa akin ito, napapalala sa akin to. Kasi sabihin natin kay pastor, nakakalimot din eh. Tao lang din eh. Pero we must be, sabi pa ng awitin kanina, do right. Bumalik tayo sa ating relasyon sa Diyos. Bumalik tayo sa ating relasyon sa Diyos. Kung bakit tayo ginawa ng Diyos. Pag-gising mo sa umaga, i-pray ka, babasa ka natin isang verse. Lord, salamat. Tulungan mo sa magkapon ito. Pagkakain ka, pasalamat ka, Panginoon, salamat. Naluto ini, buhay pa ako. Kung man mo kumawat, pasalamatan mo. Panginoon, salamat, naubos ko. Mamaya ulit, bigyan mo ko ulit. sabi nila, mag-pray ka lang pag bago kumain. Sa atin, hindi. Bago, tsaka pagkatapos. Pasalamat ka na punta sa lamesa mo yan. Pasalamat ka din na naubos mo yan. Kasi maraming tao sa daigdig, kahit may pagkain, hindi nila makain sapagkat may sakit sila sa lalamunan. Bago ka matulog, pasalamat ka, Panginoon. May kasalanan akong nagawa sa'yo kanina. Patawarin mo ko. Tulungan mo ko bukas na hindi ko na maulit. Tulungan mo ko makapagpahinga ako ng maayos. Ingatan mo ko sa gabing ito. Simple as that. Sapagkat ang Diyos ay matapat. Ngayong narinig natin ang mensahe na ito, sikapin natin na huwag tayong magkulang sa Diyos. Paning kamuti nga dili kita magkulang sa Diyos, sapagkat ang Diyos hindi nagkukulang sa atin. Amin po mga kapatid. Ang pagmamahal na binibigay ng Diyos sa atin, tumbasan din natin ang pagigugma para iya. 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. This is the healthy relationship. Malusog na relasyon. Nang Diyos maupay haaton, maupay giyap kita Diyos. 1 John 4:19. Tayo natin. Ano sabi ng Biblia? Nahigugma kita kay una ang Diyos, humigugma haaton. Salamat sa Panginoon. Matapat ang Diyos. Na ikaw sasamahan Kanya hanggang sa pag-akyat sa langit. We need to be strong sa ating pananampalataya. Kaya, I'm happy na ang mga kapatiran, masaya tayo kapag nakikita natin ang bawat isa tuwing linggo. Amen? Amen. Amen. Pero may mas masayang bagay. Kapag naririnig ng pastor ng mga anak sa Diyos, anak sa Diyos, nagbabasa ng Biblia kahit hindi linggo. Nagpipray kahit hindi linggo. Oo. Kasi tandaan natin, ang ating pagiging Kristiyano, araw-araw to. Walang Kristiyano pag Domingo la. Lunes hanggang Sabado, sabi pa ng iba, demonyita.
pagkalinggo, santo. Hindi ganun. Ang binago ng Diyos, bago na. 2 Corinthians 5:17. Sabi ng Bible, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. 2 Corinthians 5:17. Maintain our relationship sa Diyos. Sapagkat kasama mo ang Diyos araw-araw. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang ating pagiging Kristohanon, ito'y buhay. Bugos na kinabuhi. 5 verse 17. At doon, nakikikusa na kan Kristo, nahihimo nga bag-o nga tawo. Kada Domingo na ba? Waray. Sabi dito, waray na ang daan, liniwanan na in bag-o. So, ang dito mga mahal kong mga kapatid, I just want to remind you na ang pagiging Kristiyano ay ating buhay. Hindi tayo sinasamahan ng Diyos pag Sunday lang eh. Sinasamahan tayo ng Diyos araw-araw. Oo. Sipin mo, nagbibiyahe ka araw-araw, hindi ka nadidisgrasya. Ngayon kung nadisgrasya ka man, gumagaling ka, kaya mo ba yan sa sarili mo? May mga problema nga na tapuan, hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay. Gusto ko nang mag soft drinks. Gusto ko nang kumain ng tinapay. Diba? Pero nakalagpas ka lagi, buhay ka pa rin hanggang ngayon. Tapos mababayaan mo ang Diyos? It's very wrong. It's very wrong. Pasalamatan natin ang Diyos araw-araw. Sabi ng Bible, 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks. Sa lahat ng bagay, pasalamatan natin ang Diyos. Mga kapatid ko. Kasi, ako'y inoobserbahan ko yung ating pamumuhay bilang Kristiyano. Ako, lahat tayo dito sa mission. Wala akong pakialam sa ibang simbahan eh. Tayo eh. Mahal tayo. Ito ang buhay natin. Kasama ang Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Pagpasalamat ka mo, hanbisan anong nga nadangan ta iyo. Amen mga kapatid. Amo ini ang karuyag ang Diyos ay iyo. Ang iyo kinabuhi ang pag-alagad kay Kristo Jesus. Pagpasalamat ka mo, hanbisan anong nga nadangan ta iyo. Yung awiting, the longer I serve Him, kanyanglan, we experience, habang nagtitikaiha tayo sa pag-alagad, nagtitikatamis ang ginong atong kinabuhi. Hindi tamang experience yung habang tumatagal, lalo kang nagtitikaluya. Wag. Ibalik mo ang relasyon mo sa Panginoon. Alam niyo bakit, mga kapatid, alam niyo bakit maraming napapagod sa ministry? Kasi kanilang sarili lang yung ine-exert nilang effort eh. Gusto ko itong gawin. Pagod sila. Pero ganito ang gawin natin. Meron kang relasyon sa Diyos, tsaka magawin ang gawain sa Panginoon. Kasi tanggalin mo lahat ng ministry mo sa simbahan, di mawawalang anak ka ng Diyos eh. Ubarin natin lahat ng kakayahan natin, ang matitira relasyon sa Diyos. Kaya bisan meron gawain sa simbahan, kung wala yung pinaka-importante na pundasyon, mawawalang kabuluhan lahat. Lalabas na ikaw lang sa sarili mong gumagawa niyan, hindi mo kasama ang Diyos. Tandaan natin sa 1 Corinthians chapter 2 na tayo'y gumagawang kasama ng Diyos. 1 Corinthians chapter 2. Chapter 3. 1 Corinthians chapter 3. For we are laborers together with God. We are God's husbandry. We are God's building. Sa lahat ng gawain, ito ang solusyon. Isipin mo kasama mo ang Diyos, sapagat yun ang totoo.
Kaya, isa sa mapapansin nyo sa ating gawain, hindi tayo nagmamataas. Kahit kailan wala kang narinig sa akin na accomplishment ko. Kasi alam ko na hindi ako yun. Kung meron man tayo nagampanan sa gawain dito, lahat yun dahil sa Diyos. Oh, di ko alam bakit may mga nagbubuhat ng sariling bangko eh. It's very wrong. Mali yun. Bakit? Nagawa natin yan dahil sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, bibihira yung mission na may tuna, na may under construction na building. Sa Pilipinas, Anurog, 15 years na silang mission, namumupangan pa rin sila. Kaya, hindi tayo nagkukumpara eh. Kaya kung ano man tayo biniyayaan tayo ng Diyos na meron tayong building mga kapatid. Oo, dako-dako pa ito. Na meron tayong property. Ngayon, hindi tayo yan. Ang Diyos yan. Ginamit tayo ng Diyos. Kasi, maraming plano ng Diyos sa buhay natin sa lugar na ito. We need to be strong. At I will advise sa mga pumahawak ng ministry, huwag niyong pumabayaan yung devotion niyo. Dapat nagpipray kayo sa umaga, nagbabasa kayo ng Bible bago tayo hawak sa gawain. Last doctrine class, last week, sabi ko, bago tayo gagawa sa anumang bagay, we need to pray. Why? Kailangan natin ng tulong ng Diyos. Merong verse sa Bible na hindi sa Kanya na tumatakbo. Not of Him that runneth. Bubukas tayo ulit. Ito na yung uling verse natin bubuksan. But it is God that showeth mercy. Oh. Salamat sa Panginoon. Romans chapter 9, verse 16. Oh. So minsan madi-disappoint tayo kapag yung ating karuyag diri natutuman. Why? We expect, nag-expect tayo sa Diyos. Tandaan natin, kasama natin ang Diyos. Romans chapter 9 verse 16, sabi ng Biblia, sanglit ang nga tanan nasandig diri ang kinaruruyag o binubuhat ang tao, kundi ang kaluoy lang ang Diyos. Yeah. If ever meron tayong magawa sa Panginoon, salamat sa Panginoon. Oh. We continue to pray. Continue to pray. Hindi tayo iwan ng Diyos eh. Kung meron sa ating dumadaan sa pagsubok, kapit lang kapatid. Tutulong-tulong tayo. Ngayon, kung wala tayong magawa, mag-pray muna tayo. Ano lang, kasimple. Pero tandaan, hindi tayo iwan ng Diyos. Minsan, kapag ang Diyos hindi nag-ios, isip natin, sabi ng iba, natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos. Meron siyang tamang timing para sa atin. Matapat ang Diyos. Hindi niya tayo iiwan. Sanglit lahat ng ating ginagampanan, sabi ng binasa natin sa scripture reading, siya nagmamalaki, ipagmalaki niya ang mga gawa ng Diyos. 1 Corinthians 1:31. Sanglit, pakibasa daw ulit, Remar sa yung version sa 1 Corinthians 1:31. Uno Corinto 1:31. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sino mang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang kanyang ipagmamalaki. Amen. Ito gawa ng Diyos to, gawa ng Diyos, gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Ipagmalaki natin ang gawa ng Diyos. Magdasal tayo.